Let us pray. Thank you, Lord, once again for this blessed morning that you have allowed us, Lord, to gather together, to worship you, to pray together, to listen, Lord God, once again to your word. We pray, Lord, na bubuksan po ninyo ang aming mga puso at isip sa katotohanan ng inyong salita at papatnubayan niyo po kami na hindi po lamang namin ito maunawaan, kung hindi tunay na mas higit pa po namin, O Diyos, na makilala si Kristo Jesus sa aming buhay at tumugon kami, O Diyos, ng mas higit pa na pagpupuri sa aming Panginoon. So patnubayan niyo po ang bawat isa at nawa tunay na lamang kayo ang aming maluwalhati sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Ang mundo natin ay puno ng kung ano-anong pananaw patungkol sa kaligtasan at kung paano ang isang tao ay makakatanggap ng kapatawaran. Okay? So lahat tayo may sariling pananaw. Let me share to you some common worldviews on forgiveness. Okay? Siguro unang-una, forgiveness may be earned. Ito siguro yung pinaka-normal na alam ng maraming tao at pinaka-popular sa kanilang mga pag-iisip. Dahil nais ng tao na bahagi siya sa lahat ng bagay, maging sa kapatawaran, ang naisip niya, worthy ako mapatawad kasi may nagawa ako. Okay, I did something, so I should receive something in return. So, yun yung tinatawag na works righteousness. So, dapat akong patawarin ng aking Panginoong Diyos dahil naging mabuti ako, may ginawa ako. So, you are not forgiven because may ginawa ka. At mahalaga na makita po natin yung katotohanan niya. Ito po ay pananaw ng mundo. So, kung ito yung inyong pananaw, kayo po ay nagkakamali at hindi po kayo tunay na makakatanggap ng kapatawaran dahil may nagawa kayo. Siguro yung isa ay psychological healing. Okay? Forgiveness is seen as a way to release personal pain. Meron iba pong mga tao, ganito po yung kanilang pananaw. For some of you may not know this, siyempre dahil kung lumaki na kayo sa church, maaring hindi nyo na nadaanan yung mga ganitong klaseng pananaw. Pero ito po yung pananaw na i-release mo ang lahat ng sama ng loob mo at ikaw ay mapapatawad. So you have to do something. Okay? Meaning, alisin mo ang lahat sa isip mo, ang mga negative, para mawala na ang lahat ng mga yan. Okay? May mga tao pong ganito ang kanilang pananaw. Kung may sama ka ng loob sa isang tao, i-release mo. Okay? Sa puso mo, palayain mo na yan. Okay? Para ikaw ay mapalaya na rin sa kanya. Nag-forgive ako, so ako din dapat ay ma-forgive na rin. So transactional pa rin po yung kanilang pananaw. Something to be earned in a different way. Okay? It's about letting go of resentment to improve mental health. Okay? Ito yung maraming mga tao ngayon, lalo na ngayon, especially nung dumaan yung pandemic, maraming mga tao ngayon mental health ang kanilang pananaw, kaya maraming mental po ngayon. As a side note lamang po, there is no mental illness. Okay? I've been studying this for quite some time, and I will be teaching this in the near future. Hindi pa muna siguro this year, pero aralin po natin yan at mahalaga na makita po ninyo na wala pong mental illness. Mental illness is just a way na para masabi ng tao na hindi ako responsible sa mga ginagawa ko. Kaya yun yung problema po ng mental illness. So kung tingin nyo may PTSD kayo, o may ganito kayo, kaya may ADHD kayo, wala pong clinically defined at ang mga psychiatrist po at yung DSM-5 na kanilang pinangahawakan ay wala pong katotohanan. Okay, totoo po yung kanilang mga findings, pero hindi po sila clinically defined. Okay? Ibig sabihin, wala po silang totoo dito kung hindi lahat po ng kanilang mga sinasabing sakit ng mental illness ay gawa lamang po ng tao. Okay? So kung meron po kayong pinangahawakan ng mental illness, pwede nyo akong lapitan mamaya dahil I'll explain it to you. Okay? Pero huwag kayong mahiya. Okay? Kasi maganda po na maging clear po sa atin ito dahil marami pong mga tao na ito po yung kanilang ginagawang pananaw. Okay? Not only that, meron pong iba, they find forgiveness pero wala pong redemption. Ito po yung mga tao na mag-join ng churches, ng religious group na may mali pong gospel. Okay? Thinking na sila ay napatawad, pero wala pong Kristo. So, dahil nag-attend ako ng church, katulad ng mayroon akong isang nakausap before, na Iglesia ni Cristo, sabi niya, ako, palagi kong tinatanong sa kanya, paano ka napatawad? Kasi sumali ko dito. Kasi bahagi ako. Kasi kasapi ako. Okay, so ang pananaw ng forgiveness is dahil bahagi ako ng church na ito.
Okay, yung kanilang pinapanampalatayanan at wala po si Kristo Jesus. Ibig sabihin, wala pong forgiveness doon. At marami pa pong iba't ibang pananaw patungkol po sa forgiveness na hindi naman po talaga tunay na nakatuon sa salita ng Diyos at sa katotohanan ng gospel na ating pinanghahawakan. Siguro yung magandang tanong bago natin simulan ang ating pag-aaral sa Luke chapter 5 verse 12 to 26, ikaw nga ba ay tunay nang nakatanggap ng kapatawaran? Have you experienced forgiveness? So, maaaring tanongin nyo yun ngayon sa inyong sarili, napatawad na nga ba ako? Kaya mahalaga na makita po natin na maging biblical po yung ating pananaw kung kayo nga po ba ay tunay nang nakatanggap ng kapatawaran. At sa ating pag-aaral, ating makikita ang kapatawarang hatid ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng tao na magpapakumbaba at kikilalanin na siya ay Diyos at ang tanging pag-asa ng taong makasalanan. If you have your Bibles with you, hindi po kasi ako nakagawa ng PowerPoint. Kung may pagkukulang yung PowerPoint, sisihin nyo si Lennox. Okay? So, I'm really busy until ang dami ko po talagang ginawa this past day. So, pasensya na po sa bagay po na ito. Nasama mo ba, Nox, yung tao? Okay, nasama naman daw ni Lennox. So, nagawa niya po lahat. Pati lahat ng mga babasahin ko, nandyan na rin yata. Verbatim niya lahat ginawa. Okay, Luke 5:12 to 26. So medyo mahaba po yung ating passage this morning. Okay? Sabi po doon, while he was in one of the cities, there came a man full of leprosy. And when he saw Jesus, he fell on his face and begged him, "Lord, if you will, you can make me clean." And Jesus stretched out his hand and touched him, saying, "I will, be clean." And immediately the leprosy left him. And he charged him to tell no one, but go and show yourself to the priest, make an offering for your cleansing, as Moses commanded for a proof to them. But now even more, the report about him went abroad, and great crowds gathered to him and to be healed of their infirmities. But he would withdraw to desolate places and pray. On one of those days, verse 17, as he was teaching, Pharisees and teachers of the law were sitting there who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem. And the power of the Lord was with him to heal. And behold, some men were bringing on a bed a man who was paralyzed. And they were seeking to bring him in and lay him before Jesus. But finding no way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof and let him down with his bed through the tiles into the midst before Jesus. When he saw their faith, he said, "Man, your sins are forgiven." And the scribes and the Pharisees began to question, saying, "Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sin but God alone?" When Jesus perceived their thoughts, he answered them, "Why do you question in your hearts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven you,' or to say, 'Rise and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins," he said to the man who was paralyzed, "I say to you, rise, pick up your bed, and go home." And immediately he rose up before them and picked up what he had been lying on and went home, glorifying God. And amazement seized them all, and they glorified God and were filled with awe, saying, "We have seen extraordinary things today." Yung ating outline ay simple lamang po. Ating lamang po natin siya sa dalawang bahagi. Yung first part po is healing, Jesus healing the man with leprosy in verses 12 to 16. At yung second part po, Jesus healing the paralyzed man in verses 17 to 26. So yung magiging approach ko po dito, i-detail ko po yung narrative, yung story, para maunawaan po natin yung mga pangyayari na inilalahad dito ni Luke sa atin, and then we'll give application. So number 1, Jesus healing the man with leprosy. Muli dito, makikita natin in verses 12 to 16, magbibigay si Luke ng detail sa kanyang narrative. Okay? Una-una, yung lugar. Okay? While he was in one of the cities. So isa sa mga cities or villages na malapit sa Lake of Galilee, nandun po yung setting ng ating story na ibinibigay ni Luke sa ating lahat. Ito po yung lugar kung nasaan po ang ating Panginoong Jesus. At doon sa lugar na yon, may isang lalaki daw, isang leprous man na lumapit sa kanya. Kaya nakakalimutan,
Tagalog ng leprous? Ketong, hindi bulutong. Ako din, napag-isip ko nga, baka bulutong. Okay, ketong. Okay, iniisip ko kanina yan. Sabi ko nga pala, ketong. Okay? So meron lumapit na isang lalaki na full of leprosy. Sa ating panahon ngayon, nagagamot na ang leprosy, but in those times, ito ay walang cure. At ang matindi pa dito ay ang leprosy na dinidescribe ni Luke, kasi doktor po siya, at medyo detailed po siya. Sinasabi niya nga, a man full of leprosy. Siguro well advanced na talaga yung leprosy niya. Kumbaga, hindi naman ito yung buong katawan niya talaga, leprous na, no? Pero ibig sabihin, kumalat na po sa buong katawan niya yung leprosy at medyo matindi na po yung kanyang karamdaman. Okay? Ang problem actually, not only that, na meron siyang disease ng leprosy, ang problem po ng leprosy noong panahon na yon ay hindi lamang ang sakit na ito, kundi yung pagkilala sa kanya na siya ay unclean. Okay, yun po yung pinaka-problema ng mga Israelita before. Okay, unclean ka, kapag may leprosy ka, unclean ka, ibig sabihin, hindi ka pwedeng lapitan ng tao, hindi ka pwedeng makisama sa mga tao. Kunyari kung may leprosy ako, sa tingin nyo, nandito kayo? Siyempre, wala kayo. Natatakot kayo sa akin. So, ibig sabihin, ang mga tao at that time, kailangan nilang lumayo yung may leprosy. Sabi nga ni R.C. Sproul, it meant a life of banishment. Okay? Pinapalayo sila, pinapaalis sila. A life of abject exile, removed from family and employment. So, kung may leprosy ka, hindi ka pwede nang sumama sa family mo, okay, at hindi ka na pwedeng magtrabaho pa. So, nakahiwalay ka na sa kanila. So, nasa outskirts po sila. So, kung may land sila, nandun po sila sa outskirts. Nandun po sila sa dulo ng lupain po ng Israel. In Leviticus chapter 13, verse 45 to 46, read, sabi nga doon, as a law, the leprous person who has the disease shall wear torn clothes. Okay, hindi sila pwedeng, dapat torn clothes. Okay, hindi ko alam kung bakit ganun, ano? Pero yun yung law po nila at that time. And let the hair of his head hang loose. Hindi siya pwedeng magtali. Okay, and he shall cover his upper lip and cry out, unclean, unclean. Okay, he shall remain unclean as long as he has the disease. Nakakalungkot, ano? Paano kung hindi ka na gumaling? Okay, forever ka nang exiled. Okay, he is unclean, he shall live alone, his dwelling shall be outside the camp. So, ano yung ginawa ngayon ng lalaking ito? So, kilala na natin siya, may leprosy siya. And when he saw Jesus, he fell on his face and begged him, Lord, if you will, you can make me clean. Okay, from a life of banishment, dahil ang mga leprous at that time ay nakahiwalay sa mga tao upang hindi sila makahawa, siya ay lumabas doon. Okay? So, nasa outskirts siya, exiled siya, umalis siya doon. Siguro narinig niya yung story. Okay? Meron siyang nalaman patungkol sa ating Panginoong Jesus. Okay, sabi nga nung isang aking nabasa na commentary, yung damit daw nila, I'm not sure kung totoo ito, meron daw bells para at least nalalaman daw kung may parating na may leprous na tao. Okay? Para at least talagang maiwasan sila. Maaring narinig niya ang patungkol kay Jesus na nagpapagaling ng mga may sakit. Kaya naman dali-dali siya na pumunta at hinanap ang ating Panginoon kahit na alam niya na bawal lumapit siya sa kahit na sinong tao. Pero out of desperation, kahit na mag-violate pa siya ng rabbinic law, ito ay kanyang gagawin. So, ibig sabihin, decided talaga siya. May nalaman ako about Jesus, kahit na may law na bawal akong lumapit kahit kanino, hahanapin ko siya. Sabi nga ni Alfred Edersheim, they were forbidden to come within 6 feet of a healthy person. Okay? 150 feet if the wind was blowing from the direction of the leper. Grabe, no? And were restricted to a special compartment in the synagogue. One rabbi refused to eat an egg bought on a street where there was a leper. Okay, ayaw kong kakainin ito. Okay? Another advocated throwing stones at lepers to force them to keep their distance. Kawawa, no? Alfred Edersheim kasi is a historian po. So, sinusulat niyo yon, yung mga history, yung mga nangyayari at that time. At kung ating ipipicture, kaawa-awa po yung mga leprous people at that time. Kaya nga, forbidden, kasalanan na sila ay lumapit.
Kaya naman nung nakita niya si Jesus, kahit na sabihin natin bawal ito, out of his desperation and his desire to be healed, and at the same time, hindi lang alam niya, kundi nabuo na may pananampalataya, hindi, gagaling ako kay Jesus. Yun yung importanteng makita natin doon. Okay? Sabi doon, he fell on his face and begged him. It was in a position of humility. Sabi nga ni John MacArthur, in a worship position. Mayroong pag-acknowledge na may kapangyarihan si Jesus, na pagalingin siya. So maaari na may pagkilala siya na ito yung maaaring Messiah na ipinangako, na siya'y anak ng Diyos, dahil naihahayag na yon at naikikwento na yon at that time. Kaya siya nag-bow down at nagpakumbaba at winorship ang ating Panginoong Jesus. Hindi natin alam kung ano ang pagkilala niya fully sa ating Panginoon, pero alam niya na siya ay mula sa Diyos dahil sa kapangyarihan na kanyang narinig, na kanyang ginagawa. Diba? Kunyari naririnig mo na yun dahil, diba, through all the time na inaaral natin, ito kumakalat palagi yung mga balita patungkol kay Jesus. At sa paglapit ng lalaking ito, hindi siya isang parang nagpumilit. Uy, pagalingin mo ako. Kung ikaw talaga yung Messiah, pagalingin mo ako. Hindi ganoon yung kanyang approach. Pero yung kanyang approach is with humility. Kundi may pagpapasakop at paghingi ng awa. Lord, if you will, you can make me clean. Alam niya sa puso niya na kaya siyang pagalingin ng ating Panginoong Jesus. Pero alam din niya na ito'y kung nanaisin lamang din ng ating Panginoong Jesus. Okay? Ibig sabihin, alam niya na makapangyarihan si Jesus, pero ito'y nakabase pa rin sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya naroon siya sa harap ni Jesus, nagpapakumbaba at nagmamakaawa. And then verse 13, ano yung ginawa ni Jesus? And Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I will. Meaning, willing ako na pagalingin kita. At paano pinagaling ni Jesus? By His word. Be clean. Ibig sabihin, lahat ng lumalabas sa labi ng ating Panginoon ay hindi pwedeng hindi mangyari. Di ba? Dahil siya Diyos, makapangyarihan siya, ang kanyang salita ay makapangyarihan, at nagresulta ito, sabi nga, and immediately the leprosy left him. Alam natin sa mga nakaraang pag-aaral natin na si Jesus ay nagpapagaling upang makita ng lahat na ito na ang Messiah na ipinangakong darating. Paulit-ulit tayo doon. Okay? Revelation po ito ng ating Panginoon patungkol sa kanyang sarili. Muli ipinapakita sa kanila ang kapangyarihan ni Jesus ngayon naman sa pagpapagaling ng leprosy. Si Jesus din mismo ating makikita ang kanyang hinawakan ang lalaking may leprosy. Pwede bang hawakan ang may leprosy before? Hindi, di ba? Bawal nga, 6 feet away nga dapat siya. At kung yung hangin ay papunta sa iyo, 150 feet away. Dito makikita natin na pagka humawak ka ng leprosy, in law ay kasalanan. You will be unclean. Actually, ito yung ikalawang ipinagbabawal gawin, kasunod lamang na bawal gawin nilang hawakan ng isang patay. Bawal nilang hawakan ng isang patay kasi in Leviticus, in the rabbinic law, pag hinawakan mo yun, unclean ka, exile ka din for how many days or weeks hanggang sa maging clean ka. Pero dito makikita natin ang ating Panginoon, hindi niya ito binigyan ng pansin. Dahil ang para sa kanya, ang kanyang paghawak ay hindi katulad ng paghawak ng isang tao lamang. Kung hindi ang kanyang paghawak ay pagpapakita na siya ay Diyos, na siya ang Messiah, na siya ay makapangyarihan. At dahil sa paghawak niya sa may leprosy, imbis na siya ay makonsidered unclean, si Jesus ay nagpagaling. Di ba? Diyos siya eh. Merlo, oo, bawal humawak, pero ako'y Diyos na makapangyarihan at ako ang maglilinis para sa Kanya. Ginawa niyang clean ang isang taong unclean. Wala po nakakagawa noon. Walang pwedeng maglinis sa isang tao, makonsider na clean apart from God. Wala po nakakagawa ng ganitong miracle nung panahon na iyon. Hindi nila pwedeng sabihin, ay, teka lang, hinawakan niya, bawal na siya. E pagtingin nila dun sa may leprosy, wala nang leprosy. Paano nila i-contest ngayon yun? Eh nagpagaling siya ng isang taong may leprosy. At makikita muli natin that Jesus' healing is instant and complete. Sabi nga ni Luke, and immediately the leprosy left him. Nawala.
Nakakita na ba kayong taong may leprosy? Alam ko puti yata yun, namumuti siya. Okay, kaya nga si Miriam, di ba, nung may ginawa siyang hindi maganda kay Moses, he was white as snow. Okay, ganun yung description sa isang tao na may leprosy. So, baka mamaya isipin nyo may an-an lamang. Hindi po an-an yun. Kung hindi leprosy. Okay? Sabi po sa World Health Organization, meron pong may gamot na po para sa mga leprous people ngayon na tinatawag na multi-drug therapy. Okay? Which combines antibiotics like Dapsone, Rifampicin, and Clofazimine. Hindi ko alam yung mga gamot na yon. Wala rin po yung asawa ko ngayon. Pero mukhang tama naman yung aking research. Yung treatment po na ito, depende daw po sa type ng leprosy. Yung isang leprosy po ay paucibacillary, pwede ka daw gumaling within 6 months. Yung isa naman ay multibacillary, which will take you 12 months bago gumaling. So, depende. At doon sa pagkakalahad ni Luke, mukhang medyo matindi yung leprosy ng taong ito because he was full of leprosy. So, ibig sabihin, it did not take 12 months para maggumaling, pero nung hinawakan siya ng ating Panginoong Jesus, immediately, naging kutis bata siya kagad. Di ba? At gusto ko ma-picture niyo yun eh. Na parang yung kanyang pagpapagaling ay tunay. Immediate. Wala pong ganong klaseng tao, doktor, na sino sa inyong pumunta sa doktor pag uwi niyo ay magaling na kayo. Di ba? It will take time kasi re-resetahan ka pa ng gamot. Kung back pain yan, bibigyan ka pa ng oras na kailangan mo magpa-therapy. Okay, tapos yung therapy mo, ilang sessions yan. Okay, either 6, 12, 18, 24, depende sa time kung kailan ka gagaling. So sa ating passage, makikita natin na si Jesus nga ay tunay na Diyos. Walang ibang makakapagpagaling na katulad niya, kundi ang ating Panginoon lamang at Diyos lamang ang may kapangyarihan na ito. Instant, the leprosy left the man. After that miracle of healing, again, may paalala si Jesus sa kanyang mga pinapagaling. Ganun yung palagi niya sinasabi. Sabi sa verse 14, and he charged him to tell no one, but go and show yourself to the priest and make an offering for your cleansing, as Moses commanded for a proof to them. Ito'y pagsunod naman ng ating Panginoong Jesus sa law about lepers in Leviticus chapter 14. At ang procedure na ito in Leviticus chapter 14, verse 10, ay magtatagal ng 8 days. So, ibig sabihin, i-check siya, titignan muna kung tunay na wala na talaga yung leprosy na yun. So, parang siguro naisip nung leprous man na ito, na gumaling na, teka lang, i-check ako na ito, i-confine na naman ako na ito for 8 days. So, matatagalan. Magaling na ako. Hindi na ako kailangan pang i-check. So, kung susundin niya si Jesus, ito ay magiging magandang patotoo patungkol sa Messiah dahil sa pagpapagaling ni Jesus ng leprosy in an instant kung saan hindi pwedeng i-refute ang healing ng ating Panginoon. So kung sinunod niya si Jesus, makikita actually ng mga priest yung miracle na ginawa ng ating Panginoon na ito'y tunay. So mapoprove. Pero ang ginawa ng lalaki? Okay? Out of his joy, hindi niya sinunod ang Panginoon. Siyempre, isipin niyo, hindi naman natin nabasa yan, Brother Jay. Pero sabi po sa Mark 1, verse 45, same story po ito, na pagkakalahad naman po ni Mark. Sabi doon, but he went out and began to talk freely about it and to spread the news so that Jesus could no longer openly enter a town but was out in desolate places and people were coming to him from every quarter. He went out, began to talk freely about it. Hindi siya nagpunta sa priest. Hinayag niya kaagad yung mensahe, yung kanyang ginawa na miracle sa kanya ng ating Panginoong Jesus. Nais kasi ng ating Panginoong Jesus na makontain yung mga tao. Kasi di ba, yung huling pag-aaral natin, Jesus was already pressed down dun sa lake at kailangan niya sumakay ng bangka dahil sa sobrang dami ng tao. Paano pa kaya nalaman ng mga tao at that time, nagpagaling siya ng isang leprous person? Di mas lalong dadami pa ngayon yung mga tao na susunod sa ating Panginoon. Isipin natin, di maganda? Actually, napakahirap noon na napakarami. Diba? Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na magawa yung ibang mga bagay na dapat niyang gawin. Kaya naman sa sobrang dami ng tao na pumupunta kay Jesus, siya ngayon ay nagwi-withdraw madalas sa lugar kung saan pwede din siyang makapag-isa.
At doon siya ay nananalangin sa ating Panginoong Ama. So hindi naging maganda yung response ng lalaki, pero ito ay mahalaga na makita natin na ang pagpunta ni Jesus ay hindi lamang para magpagaling. Kasi ang mangyayari kasi doon, lahat na lang ng may sakit, yun na lang yung pupunta. Pero ano yung pinaka-purpose ng ating Panginoon at pinaka-goal ni Jesus Christ nang siya ay bumaba? And that is to teach. To teach the Word of God. Ihayag ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. At yun yung kanyang tuon. Okay? So, after that time, lumipas siguro ang mga ilang araw, okay, makikita natin na meron naman siyang ibang papagalingin. Pero before that, tignan po natin muna yung application na makikita natin dito sa unang story. Muli, ang panawagan sa ating lahat ngayong umagang ito na kung ikaw ay wala pa kay Jesus, ito ay panawagan sa iyo na ikaw ay manampalataya sa Kanya. Ikaw ay manampalataya kay Jesus. Siya ang tanging pag-asa mo sa kaligtasan at tanging makakapaglinis sa iyong mga kasalanan. Hindi lamang panawagan na manampalataya kay Jesus, ito din ay panawagan kung paano ka lalapit kay Jesus. Kasi maraming tao, intellectual lang. Ay, oo, I believe in Jesus, napatawad na ako. Pero walang pagbabago. Ganun pa rin ang buhay. Hindi pa rin Panginoon ang ating Panginoong Jesus. Then, you have not really received forgiveness. Kasi ang isang taong pinatawad, mag-respond siya ng pagsunod. Hindi ba pwede na pinatawad ka na, tapos gusto mo pa rin ginagawa yung mga bagay na gusto mong gawin nung ikaw ay makasalanan. Bahagi po ng forgiveness ay ang pagtalikod din po sa kasalanan. Kaya po mahalaga na makita natin yung ginawa ng lalaki dito bilang isang example para sa ating lahat. Ito ay panawagan kung paano tayo lalapit kay Jesus. Katulad ng paglapit ng lalaking may leprosy, iyong iwan ang iyong makasalanang buhay o ang lugar kung saan ikaw ay nalalayo sa ating Panginoong Diyos. Di ba confined siya? Umalis siya doon. Maraming mga leprous people before. Bakit isa lang lumapit kay Jesus? Kasi wala silang pananampalataya. Hindi sila nanampalataya at hindi nila kinilala ang pagpapagaling ng ating Panginoon at wala silang anticipation about the Messiah. Kaya marami pa rin nanatili na leprous at that time. Pero siya, teka lang, may Panginoon. May taong nagpapagaling, narinig ko yung balita sa kanya. Iiwan ko na itong mga bagay na ito. At ako ngayon ay susunod sa kanya. Talikuran mo at maging desperate ka na makita mo ng tunay ang iyong kalagayan o katayuan sa harap ng Diyos na banal. Mahalaga na makita niyo po yun. Kasi kung hindi niyo tatalikuran ang buhay ninyong makasalanan dati, di wala talagang kapatawaran. Wala talagang tunay na pagpapasakop at pagkilala kay Jesus. Kilalanin mo si Jesus at ikaw ay magpakumbaba sa kanyang harapan at kilalanin mo siya at sambahin. So dapat may tamang pagkilala. Yung pagkilala mo may pagpupuri. Yung kilala mo sa ating Panginoon, yung pagkilala mo sa ating Panginoon ay may pagpapakumbaba. Hindi yung parang, oo, alam ko na yan, naunawaan ko yan. Hindi po ganoon. Kung hindi meron kang pagpapakumbaba na tunay na hindi ka karapat-dapat na makalapit sa ating Panginoon. Ang leprous people ba at that time, may karapatan silang lumapit sa isang tao? Wala. Pero nakita niyang wala ako, pero alam kong siyang pag-asa ko, lalapit ako ngayon sa ating Panginoon. Lumapit ka at hingin ang kanyang awa na ikaw ay maligtas sa iyong mga kasalanan. So may acknowledgement kay God, may pag-confess sa iyong kasalanan, may paghingi ng mercy. Lord, have mercy. Lord, forgive me. I have sinned against you. Kung ikaw ay magpapakumbaba, kikilalanin mo na ikaw ay makasalanan, kikilalanin si Jesus na Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, kung ikaw ay handang sumamba sa Kanya at kikilalanin na si Jesus ang tangi mong pag-asa at tatalikod na sa buhay mong kasalanan, ano sa tingin mo ang gagawin ng ating Panginoong Jesus? Ikaw ay Kanyang tatanggapin, patatawarin, ililigtas sa iyong mga kasalanan, at ikaw ay Kanyang lilinisin upang maging banal sa Kanyang harapan at maging bahagi ng Kanyang pamilya. So if you will humble, if you will believe in Jesus Christ, He will forgive. He will cleanse you from your sins. Inyong tatandaan ang lahat ng lalapit kay Jesus at magpapakumbaba,
kikilalanin siya, magko-confess, magre-repent ng kasalanan, ay makakatanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. So kung wala ka pa kay Jesus, ito ang araw ng kaligtasan. Manampalataya ka at magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Second, Jesus healing the paralyzed man from verse 17 to 26. Muli, ilalahad dito ni Luke ang bagong tagpo sa buhay ni Jesus. One of those days, sabi nga niya, as he was teaching, nagtuturo si Jesus at that time, Pharisees and teachers of the law are sitting there who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem. So ito yung background. Si Jesus ay nagtuturo at sino ang kasama ni Jesus habang siya ay nagtuturo daw? Mahalaga yung description dito na ibinibigay ni Luke. Mga Pharisees at mga scribes o teachers of the law. I have shared about them before, pero para lang ulit magkaroon kayo ng short background, ang Pharisees po ay religious sect. Sila po yung mga strict sa law-keeping and traditions. So ito yung mga tinatawag natin, kinikilala natin mga legalistic. Okay, masyado po silang strict. Ito, dapat gawin mo ito, ganyan dapat yan. Okay? They give emphasis on ritual purity and personal piety. Sila po yung tinatawag ng mga grassroots leaders. Sila yung mga kasama ng mga tao, tinitingala ng mga tao at that time. Ang mga scribes naman ay iba. Okay? They are experts in copying, interpreting, and teaching the law. Kaya po sila teachers of the law. So, ibig sabihin, nag-aaral sila ng Torah. Okay? Nag-aaral sila ng Old Testament. Okay? They hold high positions and are highly educated. Mas higit sila in terms of understanding sa mga Pharisees. Some Pharisees were also scribes, but not all scribes are all Pharisees. Okay, hindi pwede. So kung scribe ka, parang ikaw na yung nasa may highest position. So yun yung mga tao, kung ipipicture nyo lamang at that time, galing sa iba't ibang lugar, even from Jerusalem, yung mga tao na nakikinig kay Jesus at that time. Kilalang mga tao sa iba't ibang lugar at hindi natin alam kung ano yung tinuturo ng ating Panginoong Jesus at that time, but when He was teaching, alam natin always with authority. Pero notice this at the end of verse 17. Sabi po doon, and the power of the Lord was with Him to heal. Okay, He was teaching, pero yung power daw ay naroroon upang siya ay magpagaling. Okay, nilalahad ni Luke ngayon sa atin, yung teaching ministry at yung healing ministry ng ating Panginoon. Pag-iisahin niya ito sa oras na iyon. Paano ipapakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan na magpagaling? Sabi sa verses 18 to 19, and behold, some men were bringing on a bed a man who was paralyzed, and they were seeking to bring him in and lay him before Jesus. But finding no way to bring him in, because of the crowd, dahil napakarami po talagang tao at that time, they went up on the roof and let him down with his bed through the tiles into the midst before Jesus. Sino nakabasa na ng story na ito? Siguro halos lahat kayo nabasa na yung story na ito. No? May paralytic, binuksan yung bubong. Kaya meron dito, no? Maririnig mo, nag-ahampas ng bubong natin dyan. Ano? Naglalagari dahil yero ito. Tapos ibababa sa harapan natin. Tapos wala namang mangyayari. Kasi wala naman dito. Jesus. Okay? Siguro mahalaga na makita natin yung pangyayaring ito. Okay? May isang tao na may mga kaibigan na nalaman na naroon si Jesus sa lugar na iyon. Nalaman nila, andito si Jesus. Kasi nga, balitang-balita ito eh. Mahalaga na makita nyo din, hindi ito isang nagkataon lamang na pangyayari, kundi ito'y bahagi ng plano ng Diyos. Kaya nga paunang sabi pa lamang before mag-verse 18, and the power of healing nandun kay Jesus Christ. Kasi hudyat yun eh, na may papagalingin ng ating Panginoon. At alam ni Jesus na may darating na grupo na may kasamang may sakit upang muli ipakita niya sa lahat ng naroon, lalo na sa harap ng mga Pharisees at scribes, ang kanyang pagiging Messiah. Napakagandang opportunity yun eh. Na pag-testify ng kanyang sa isipin mo, nandun ang Pharisees and scribes at napakaraming mga tao, an opportunity na makita nila, ito na yung Messiah. Okay? Ito yung pagkakataon na kanyang mapakita yung kanyang pagiging Diyos at yung kanyang kapangyarihan over sickness. Hindi natin alam kung ano ang napag-usapan ng mga lalaking ito, pero
buo ang loob nila na madala yung kaibigan nilang may sakit kay Jesus. Dahil paralyzed siya ngayon ay nasa isang bed. Okay, sa comfort bed. Queen-sized. Hindi po. Okay? Kaya medyo confusing pagka binasa sa ESV, bed. Siyempre, ang picture natin ng bed ngayon ay iba. Pero maganda po yung sa Legacy Standard Version. Sabi po sa Legacy Standard Bible, stretcher. Okay, so mas tama ngayon yung magiging iisipin natin, stretcher. So, hindi siya bed, okay? Tela siya na may kahoy sa dalawang dulo, pole, para siya ay madala. Okay, baka mamaya isipin nyo, yung bed, komportable pa siya doon. Hindi po bed. Okay? Nais nila na maiharap ang lalaking ito kay Jesus. Pero sa sobrang dami ng tao, hindi nila ito magawa. Siguro yung iba, ayaw nilang magpauna at ayaw nilang masapawan sila ng lugar kung paparaanin pa nila ito. Kaya naisip na umakyat sa bubong ng bahay o gusali at buksan ang itaas nito upang kanilang maibaba ang kaibigan nilang may sakit sa harap ni Jesus at siya ay mapagaling. Hindi ko alam kung kaninong bahay yun, hindi na binanggit. Hindi ko alam kung nagalit yung may-ari. Siyempre, binuksan mo nga ba naman yung bubungan mo? Pero for sure, bahagi ito ng plano ng ating Panginoon at siyempre, nung nakita nung may-ari ng bahay yung ginawa ng ating Panginoon, ay nabaliwala na yung bubong niya. Kasi they were all amazed. Okay? At sabi sa ating text, sila ay naging successful sa kanilang naging plano. Okay? Ang ganda ng pagkakaisip, for sure, God gave them the wisdom. Punta ka ng bubong, ibaba mo ngayon ito sa harapan ni Jesus. Kaya nga sabi sa ating text, they went up on the roof, let him down with his stretcher through the tiles into the midst before Jesus. Hindi ko alam kung paano nila binuksan ang taas ng bahay na ito, pero ang mahalaga sa lahat ay ang kanilang pananampalataya. You have to see the faith. Yung desire ng mga lalaking ito. Alam mo, may kaibigan ka, hindi mapapagaling ka ni Jesus. Siguro, ganun din yung lalaking paralyzed. So nga, gawin natin ang lahat na magagawa natin para ako makaharap sa ating Panginoong Jesus. Okay? At maraming tao doon ay kung ibang tao lamang ito, mawawalan na sila ng pag-asa at hahayaan na lang, ay, ang daming tao, hayaan mo na lang. Di ba? So, siguro may ibang may sakit din at that time na ang dami, hindi na ako makakalapit doon. Hayaan mo na lang, next time na lang. Pero itong mga magkakaibigan na ito, talagang decided po sila. Dahil sa kanilang pananampalataya na alam nila na may pag-asang gumaling ang kaibigan nilang lalaki, yung kasama nilang lalaki, kung ito ay maiharap lamang kay Jesus. Ang kanilang pananampalataya ating makikita ay kumikilos. May ebidensya tayong makikita na ito ay tunay. At mahalaga na makita natin ito, hindi ito yung faith-faithan lang. I have faith, pero walang evidence. Yung faith na ipinapakita sa atin dito ni Luke ay may action. Hindi ito isang pananampalataya ng marami na magsasabi, oo, naniniwala ako kay Jesus, pero walang evidence. Alam mo yon? Wala pa rin love sa kapwa, wala pa rin dito sa church, namumuhay pa rin ng sarili, walang pagbibigay importansya sa salita ng Panginoon, walang pagbibigay importansya sa church. Alam mo yun? Faith has evidence. Kaya mahalaga ang tinuturo ni James sa James chapter 2, verse 14 to 26. Diba? Yung faith nila ay hindi po dead, but is alive. Yung faith na ibinigay niyang example kay Abraham and Rahab was proven genuine because of their actions. Si Abraham believed and it was counted to him as righteousness dahil sumunod siya sa ating Panginoon. May actions, may evidence. At ito yung picture na mahalaga na makita ninyo sa ating pag-aaral ng healing of the paralytic. Meron pong action, may evidence po na makikita natin. Kaya nga, verse 20, ano yung una-una sinabi ni Jesus? Nakita niya itong mga lalaking ito. And when Jesus saw their faith. Paano nakita ito ni Jesus? Because of their actions. Because of their life. Because of their dedication sa kanilang pananaw at pagkilala sa ating Panginoon. At anong sinabi ni Jesus? Man, your sins are forgiven you. Ano ang nakita ni Jesus? Ang kanilang
pananampalataya. At sa nakita ni Jesus, ang kanyang naging tuon ay ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan na mas higit pa sa kanilang kinakailangan na kanilang ginawa. Mas higit pa, di ba? Ang target lang nila, makalakad, gumaling. Pero ang binigay ni Jesus ay mas higit pa sa pang-pisikal na pangangailangan ng tao. Binigay ni Jesus ang pang-spiritual na pangangailangan ng tao, ang mapatawad sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Pero hindi ito inasahan ng mga tao na naroon. Sa tingin nyo, sino ang unang nag-react sa sinabi ni Jesus? Mga Pharisees, tsaka mga scribes. Ang ganda, pag nasusundan niyo yung istorya eh. And the scribes and the Pharisees began to question, saying, "Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone?" Actually, tama naman sila eh. Hindi naman talaga mali, pero mali lang yung kanilang pagkilala kung sino ang ating Panginoong Jesus. It is really blasphemy kung ikaw ay magkasabi ng isang bagay na yun. Kung kunyari daw ako, sasabihin ko, Brother Rico, your sins are forgiven. Di ba? Para, naku, baka bigla akong kidlatan. Baka bumukas ngayon yung ito, hindi lalabas tao, kundi kidlat. Galit ng ating Panginoon sa atin. Okay, that is blasphemy. Dahil hindi ako pwedeng magpatawad. Okay? Hindi ko sinasabi na hindi ako pwedeng magpatawad ng tao na nagkakasala sa akin. Pero ang point dito is the forgiveness to receive salvation. Okay? Dahil alam nila actually, ng mga Pharisees at scribes at that time, theologically, na ang forgiveness ay manggagaling lamang sa Diyos upang ikaw ay mapatawad at maligtas sa iyong mga kasalanan. Ang tao ay walang kapangyarihan na patawarin ang kapwa-tao sa kasalanan niyang ginawa laban sa Diyos. Okay? Dapat maging malinaw yun. Hindi, may ginawa akong kasalanan, Brother Jay, kay God eh. Pwede mo akong patawarin? Hindi po pwede yun. Nagkasala ka kay God, kailangan mong ikaw ay mapatawad ng Diyos. Ito po'y blasphemy. Sabi nga ni John MacArthur, and I quote, "Blasphemy was the most heinous crime in Jewish thought, since it was a direct affront to the person of God. They define 3 levels of blasphemy. First, one blasphemed God by speaking evil of His law, as Stephen and Paul were falsely accused of doing." Okay, meron silang sinabi about the law na hindi tama. Okay? The more serious, o yung pangalawa, the more serious form of blasphemy was to slander, speak evil of, or curse God Himself. Pag nag-curse ka kay God, that is blasphemy. Okay? But the ultimate form of blasphemy was to assume the rights and prerogatives of God, to usurp the role of God and act as if one were God. It was the third and most severe type of blasphemy that the scribes and Pharisees accused Jesus of. Para kang Diyos. Yung ginagawa ng taga Davao na nakakulong ngayon, the worst kind. Kalimutan ko lang yung pangalan niya, kaya hindi ko nabanggit. Si Kibuloy. Okay, yung ginawa ni Kibuloy, the worst kind of blasphemy, it's the third kind. Kasi sinasabi niya, Diyos siya. O parang Diyos siya. For sure, yung mga Pharisees at scribes ay hindi makapaniwala dun sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa verse 22, sabi doon, when Jesus perceived their thoughts, He answered them, "Why do you question in your hearts? Which is easier to say, your sins are forgiven you, or to say, rise and walk? But that you may know that the Son of Man was authority on earth to forgive sins, He said to the man who was paralyzed, I say to you, rise, pick up your bed, and go home." Muli para sa atin, ipinapakita ni Luke na alam ni Jesus ang lahat. He's all-knowing. Sino ba ang ating, sino lamang ba makakapag-perceive ng thoughts ng tao? Kayo ba, alam niyo yung iniisip ko ngayon? Di ba, syempre, hindi ko alam kung ano yung iniisip nyo ngayon. Hindi ko alam kung may iniisip kayong iba at hindi nyo ako pinapakinggan. Okay? Pwede akong mag-accuse, pero maaring mali. Pero wala po makaka-perceive ng thoughts ng isang tao. Sino makakapag-perceive lamang ng thoughts at nakakaalam ang thoughts ng isang tao? Kundi Diyos lamang. So dito, ikinikwento ni Luke sa atin, si Jesus ay Diyos. At the same time, ating makikita kung may nasabi ang Pharisees at scribes at that time, sabi ni Jesus, bakit may pag-question kayo sa inyong mga puso? Again, bakit alam ni Jesus? Di ba? Coming from the heart. Ibig sabihin, naroon sila,
nakikinig pero walang tunay na pagkilala kay Jesus. Walang pananampalataya na si Jesus ang ipinangakong Messiah. Despite of all the miracles na kanilang narinig, nakita na ginawa ni Jesus, okay? Ang isang leper nga, na narinig lamang ang ginawa ni Jesus na nampalataya na siya. Pero dito, why do you perceive that in your heart? Ibig sabihin, pinapakita sa atin dito na walang pananampalataya ito habang nakikinig. Alam ni Jesus ang kanilang mga puso na sila'y walang pagkilala sa Kanya. Walang pananampalataya, walang pagkilala sa Kanyang mga turo at ebidensya na Kanyang ginagawang miracles. Alam mo yun, ang dami ng mga taong sumusunod, ang dami ng pinagaling. From the past studies natin, napakarami na gumaling sa bawat bayan na Kanyang pinupuntahan. Ito mga Pharisees at scribes na ito na nag-aaral pa at alam ang law at alam ang evidence kung darating ang Messiah, kung anong gagawin ng mga Messiah, sila pa rin ay nagmatigas. Kaya tinanong sila ni Jesus, hindi kayo naniniwala, ang puso niyo ay malayo sa akin. Okay, which is easier to say, your sins are forgiven you, or to say, rise and walk? Kung pagbibigay forgiveness, siyempre, ang iniisip ng mga Pharisees at that time, wala silang magiging evidence. Paano kung alalaman kung napatawad nga ba itong taong ito? Siguro baka mas maganda, rise up and walk, para talagang makikita ko na may evidence na kung sinabi niya ito at nangyari, totoo nga na siya ay Messiah. Pero kagandahan, pinagsama ng ating Panginoong Jesus yung bagay na yun. Nagpapatawad siya at ipapakita niya na manampalataya kayo sa akin dahil pagagalingin ko din siya. Kaya nga sabi dito, mababasa natin kung bakit sinabi ni Jesus, your sins are forgiven. Bakit kaya sinabi ni Jesus yun? Rather than rise up and walk. Sabi po sa verse 24, ito po yung reason, but that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. At napaka-importante po yung title ng Son of Man. Dito po, unang dineclare ni Jesus yung title na ito. Di ba? Sabi ko nga, pag-aaral natin ng Gospel of Luke, Jesus, the Son of Man. Okay? The Son of Man. Mahalaga na maunawaan ninyo ito dahil ito din ang title, okay, na ating inaaral. Hindi lamang ito pag-declare about the humanity of Jesus Christ, ito ay bahagi nito. Pero sabi po sa Old Testament, in the book of Daniel, sabi ni R.C. Sproul, and I quote, in the vision that Daniel has into the very inner chambers of heaven, we see the figure of the Son of Man. Doon po unang nabanggit po yung title na yun. The Son of Man is sent to the world by the Ancient of Days. Sino yung Ancient of Days? Ang ating Panginoong Diyos, who is God. And the purpose for which the Son of Man is sent is to be the divine judge of all mankind. He will judge. Jesus is the judge. Meaning, Jesus was claiming that He was sent by God to be the divine judge of all mankind. At naunawaan ito ng mga Pharisees at scribes, hindi ba pwedeng hindi? Alam nila ang sinabi sa book of Daniel. Kaya siguro maaaring natahimik sila at that time. Okay, kiniklaim niya ngayon yung title of Son of Man. Dahil si Jesus ay Diyos na pinadala ng Ama to judge, kaya may authority si Jesus to forgive. Hindi ito yung palang sinabi niya, okay, I forgive you for your sins. Hindi. Because He has the authority to do it. For sure, nung narinig ng mga Pharisees at scribes ang pahayag ni Jesus na siya ay Son of Man, kanilang naalala ito. At sila siguro, in some way, ay medyo nagpakumbaba. Okay, medyo naglaylo na. Na kung si Jesus nga ang Son of Man, tunay nga na may authority siya to forgive sins. Kaya naman ating nabasa na wala silang ginawa after the miracle. Di ba? Hindi sila pumulot ng bato. Di ba? Yung ibang aspect, yung ibang dahil sinabi ni Jesus, before Abraham was, I am. Anong ginawa ng mga tao? Pumulot sila ng bato dahil blasphemy yun. Pero dito, yun napansin nyo, bakit parang wala silang reaction, violent reaction to Jesus Christ? Kasi alam talaga nila yung word. Mukhang hindi nila talaga mai-refute yung mga statements na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman ating nabasa na wala talaga silang ginawa after the miracle. Para mapatunayan ni Jesus na siya ang anak ng Diyos, the Son of Man, who has authority to forgive sins, ipinakita ni Jesus na kanyang
na kaya niyang pagalin din ang taong ito. Okay? So, sabi ni Jesus, I'm the Son of Man, I have the authority to forgive sins, and then sabi niya doon sa he said to the man who was paralyzed, I say to you, rise, pick up your bed, and go home. After that, ano nangyari? Muli, instant healing. And immediately, he rose up before them, picked up what he had been lying on, and went home glorifying God. Hindi na kailangan ng PT para makarecover. Hindi siya yung pagtayo niya iika-ika pa rin. Hindi. Totally. Paralyzed. Umuwi na naglalakad ng puno ng kagalakan. Yun yung kapangyarihan ni Jesus. Di ba napakaganda at napakagaling ng ating Panginoon? Ako habang inaaral ko, I'm really amazed. Minsan binababa na lang natin yung pananaw natin sa ating Panginoong Jesus eh. Dahil alam niya yon, yung parang, narinig ko na yan, alam ko na naman ginagawa. Pero if you're going to look at it, He is the Son of God. At yung aking pananampalataya, tunay. Every time I study the Word of God, I am assured to the person whom I believed in. At mas lalo akong napapagtibay sa aking pananampalataya. At mas lalo akong assure na tama yung aking lakad ngayon. At kung ako naglilingkod sa Kanya, mas higit ko pa siyang paglilingkuran. Kasi karapat dapat lamang. Hindi siya yung parang may ginawa lang na mabuti. Sa Diyos. And in time, makakasama ko siya for eternity. Kaya ngayon pa lang, bago pa man dumating yung eternity na yun, nais ko siyang lalo pang paglingkuran. Kaya nga kung ating makikita yung mga taong doon, lalo na yung paralyzed na lalaking ito, for sure nasa heaven din siya, hanggang ngayon nagpupuri siya. And I want you to see that. Yung growing of our understanding of who God is. Na hindi ito parang isang istorya lamang. Kung hindi dapat maghatid ito na mas lalo pat higit pa na pag-ibig kay Jesus. Na siya'y karapat dapat talaga nating purihin at sambahin at pag-alaya natin ang ating buhay. He went home glorifying God. It was through faith. Nagligtas sa Kanya ang ating Panginoon dahil nakatanggap siya ng kapatawaran at yung Kanyang pananampalataya ay napakita na totoo. Ano nangyari sa mga naroon? And amazement seized them all. Amazement! And I do hope when you read the Bible, na-amaze pa rin sana kayo. And then sabi nga, and they glorified God and were filled with awe. Napakaganda ng description dito ni Luke, oh. Amazement. They glorified God, filled with awe, saying, we have seen extraordinary things today. Lahat sila'y nagpuri sa Diyos. Siguro isipin niyo pati ang mga Pharisees at scribes. Sabi lahat Na-amaze sila So ibig sabihin, hindi lahat ng Pharisees, hindi lahat ng scribes, pero yung mga naroroon, naka-witness po sila ng isang bagay na hindi nila nawi-witness kahit kailan. Sabi nga, them all. Kaya nga kung ating makikita, yung mga Pharisees and scribes, normally kapag may mali, may blasphemy, magkapatawag sila ng mga guards para hulihin ang tao na gumawa nito. Pero wala silang ginawang ganon. Kasi amaze sila. Kasi may truth, nakapakinig sila ng teaching, hinayag ni Jesus Christ, He is the Son of God with authority to forgive sins, tapos tumayo yung taong paralyzed. Alam mo yun, parang nakabagsak lang siguro yung bibig nila. Wala silang nagawa. Wala silang pagkontra sa pagpapatawad sa kanyang ginawa ng ating Panginoon. So I think they did all glorify God and were filled with awe. In application, alam natin ngayon na si Jesus is the Son of Man. Pinadala ng Diyos Ama to judge mankind. That He has the authority to forgive sins. That Jesus is the Messiah at ilang miracles na ang atin ding naaral na. For those who have not yet come to faith, for those who are unbelievers, kung wala pa kayo kay Jesus,
the Lord is calling you. If you are not yet in Christ, believe in Jesus Christ and repent of your sins. Pero lumapit ka katulad ng paglapit ng mga lalaking ito na sinamahan ang kanilang kaibigan na paralyzed. Lumapit ka ng may tunay na pananampalataya kay Jesus. Kinikilala si Jesus na anak ng Diyos, na tanging pag-asa sa kaligtasan. Kinikilala na siya lamang ang makakapagbigay ng kapatawaran sa lahat ng nagawa mong kasalanan. Lumapit ka ng may pagpupuri at pagsamba. Yun yung dapat mong gawin. Tamang paglapit, biblikal na paglapit, kung ano yung ating mga nakikita at ibinibigay na example sa atin ng ating Panginoon sa kanyang salita. At kung tunay at mula sa puso ang iyong paglapit kay Jesus, may pagpapakumbaba at pag-amin ng iyong kasalanan, may pagnanasa na tunay mo siyang sundin sa iyong buhay, ikaw ay tunay na makakatanggap ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Nais mo bang mapatawad? Kailangan mo si Jesus. Si Jesus ang tangi mong kailangan upang ikaw ay mapatawad sa lahat ng iyong mga nagawang kasalanan. Kailangan mong magsisi, kailangan mong lumapit ngayon dahil ito ang araw ng kaligtasan. Para sa mga mananampalataya, siguro isipin ninyo, na paano naman kami, Brother Jay? Puro panawagan ito sa mga unbelievers o sa mga wala pa kay Jesus. Sa ating naaral, nawa mas lumalim ang iyong pag-ibig kay Jesus. Mas lumalim ang iyong pagkilala sa Kanya na ito ay magresulta ng mas higit pa na pagsamba. Do you worship Jesus all the more na mas nakikilala mo siya? Dapat ganun po yung maging response po nating mga mananampalataya. Mas higit pa na pagpupuri sa Kanyang pangalan. Mas higit pa na pagpapasakop at pagsunod sa Kanyang kalooban. Nawa nasa iyong puso ngayon ang higit pa na pagnanais na tunay na lumago pa sa Kanyang wangis para mas higit mong maluwalhati pa ang ating Panginoon. Ipanalangin mo ito na hindi ito maging intellectual assent lamang. Alam mo yun? Dami kong natutunan. Okay, ito pala ibig sabihin yan. Nawa hindi po lamang ito head knowledge lamang, kung hindi magresulta ito ng tunay na paglago kay Jesus at mas higit na pagpupuri sa ating Panginoon. Let us pray. Lord, once again, thank you for your word. Thank you, Lord God, dahil sa bawat pag-aaral po namin sa Gospel of Luke, ay mas higit po naming nakikita at nakikilala si Jesus. Ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kagandahan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagiging Diyos. Tunay nga na ang aming pananampalataya sa Kanya ay ina-assure nyo lamang sa amin na ang aming pagkilala sa Kanya ay tama. Hindi siya isang bagay na malayo sa mga katotohanan, kung hindi. Ang inyo pong ipinagkaloob by grace na faith sa amin ay tunay dahil nakikita po namin ng higit pa si Kristo Jesus. At aming dalangin, Panginoon Ama, na kayo ay tumugon sa puso po ng bawat isa na naririto. Kung wala pa kay Jesus, I pray for salvation. Kung siya ay na kay Kristo Jesus na, mas higit na pagpapasakop, pagsunod, pagsamba sa iyong pangalan. So thank you, Lord God, for your word, and thank you for this morning, for always being with us, and allowing the Holy Spirit to work, Lord God, in our midst, so that we may know you more, and so that we may respond in worship and in submission to you. So thank you, Lord God, even to our other activities, Lord God, sa church. We pray, Lord, that you will continue to give us strength and that you will guide us, O God, in our study later on. May you continually be glorified, Lord God, even in our time of fellowship during lunch. May you be magnified, O God. In Jesus' name we pray. Amen.